Kalakasan ko, nais ko'y manahan sa presensya mo. Buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay Praise the Lord. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid sa iba't ibang mga churches, especially sa ating pong home church, sa ating JCLG Church, San Pablo City, Laguna. Once again, today is Friday. Ito po ang ating JCLG Friday Online Bible Study at ito po ang inyong likod, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna po. Okay, tayo po ay magsisimula na ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Very interesting pa rin ang ating pong paksa. Ito yung paksa na i-issue rin po ngayon. Ano? Maraming controversial dito. Ito po yung paksang biblical prosperity. Kaya pinamagatan ko ito para magkaroon kagad kayo ng idea. God's provision versus prosperity gospel. Ang prosperity ba ay nasa Biblia? Okay, pag-aaralan po natin yan. Ano yung God's provision? Anong pagkakaiba ng God's provision at prosperity gospel na sikat ngayon? So, purihin ang Panginoon. Isa po dyan ay biblical. No? So, tatalakayin po natin yan at let's invite our friends, loved ones, our family na umupo na at tayo po ay magpapasimula ng ating Bible study at ating po sinisikap na i-compress, paikliin ang ating oras. Ano po? Kaya, praise God, medyo ginabilang po tayo ngayon sa pag-prepare nitong mga natin. So, purihin ang Panginoon at salamat po. Sino bang nauna kanina? Ano ba yung... may nakita kong nauna kanina eh. Hindi ko lang matiyak eh. So, praise God. Teka muna. Nandito si Sister Clara Aliazas. Hello, Sister Carol. Glory to God. Amen. Ayan.
Si Celia Baldubino. Hello, Sister Celia. God bless you mga kapatid. Sister Carol, Sister Celia, pagpalain kayo ng Panginoon. At Sister Rosie Marabi Cruz, no? Purihin ng Panginoon. Good evening po, Pastor June and family. God bless po. Thank you, Sister Rosie. Musta na kay Sister Suzette? So, thank you and God bless your life, Sister Rosie. Pagpalain kayong mag-ina ni Sister Suzette, ano? At Sister Amor Bicomong, maaga Sister Amor kanina. At yung inyong dabarkad si Mami Tels ay nasa Middle East ngayon, nagbabakasyon. Sister Amor Bicomong, God bless you po. Good evening po, Pastor Lily, God bless po. God bless you too, Sister Amor Bicomong. At si Jan, no? Mia, si Jan Pasha, blessed evening po, JCLG Ministries. Pagpalain ka, kapatid na Jan. Okay. So, yan po ay si Jan, part yan ng ating JCLG Media Team, ano? Masipag na kabataan. So, Sister Vita Ontiveros, good evening po, Pastor June, Pastor Lee, God bless po. Good evening din, Sister Vita, no, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Ari Obnyal, is watching. Hello, kumusta ka na, Sister Ari? Kumusta na kapatid, pagpalain ka ng Panginoon. Si Brother Francis Magbanwa, si Bong ito, si Bong, no? Ang asawa ng aking pamangkin na pinakamahusay na doktora sa buong Pilipinas. Hello, Bong, Francis Magbanwa, pagpalain ka ng Panginoon, pagpalain kayo ni Jola. Pagpalain din ang inyong mga anak, pati ng inyong mga aso dyan. Musta na yung mga aso nyo, napakarami na magagandang aso. Praise God. At si Orlando Malonzo Pulinta, no? Maaga si Brother Lando. Bayaw ko po yan, ano? Praise God. Thank you, Lando. God bless you more. Pagpalain kay ni Joyce, no? Thank you. At Sister Virginia Rondina Pendelosa, si Ging, no? Gandang gabi po, Pastora. God bless and shalom po. Lagi niyo po ako isama sa prayer, lalo na po ang clan Peñalosa. Oo, of course, ating ipagpe-pray ang inyong pamilya at inyong lahi, no? Na pagpalain ng Panginoon. So, basta tandaan mo, lagi kang higit pa sa mapagtagumpay, kapatid. Tinalaga ka ng Panginoon sa pagtatagumpay. At great favor sa clan ng Peñalosa. Thank you, Sister Jean Peñalosa. Sister Benilda Gatudan de Mesa, no? Thank you, Sister Benilda Gatudan de Mesa. Matagal natin kasama yan. Good evening po and God bless po, JCLG family. No? Thank you, Sister Benilda. Si Evangelina Caro, matagal na rin natin kasama sa church. Good evening po, Pastor June Cortez and Pastor Lily Cortez and everyone. Yan. Thank you, Sister Eva Caro. No? Musta kay Brother June? Pagpalain ang inyong buong pamilya. Okay. Si Sister Nelby De Castro, nandito. Yan. Thank you, Sister Nelby, and God bless your life, kapatid. No? Pagpalain ang iyong buhay at ang iyong pamilya. Francisca Armamento, Sister Ansing, kamusta ka na? Good evening po, Pastor June and Pastor Lily. God bless po, family. Thank you, Sister Ansing. You know, pagpalain ka at ang iyong buong sambahayan. Sister Marina Tanyo, musta na, Sister Marina? Musta na rin sa anak mo? No? Thank you and God bless your family. Praying for your husband, no? Thank you, Sister Marina Tanyo. At of course, ang aking kapatid na nakatatanda sa akin, Joyce Cortez Pulintan. Good evening po. Yan ang
Shout ni Joyce Cortez Polintan. Kapatid ko po yan. At big heart from Nelby De Castro. At si Maria Crisel de Escondo, si Dada, ano? Kamusta na, Dada? God bless you, Sister Dada. Thank you sa iyo. At, yan. Teka, Amor Becoming sibling ko po, si Pastora Telma. Ganun ba? Sibling pala. Hindi pala kayo magkaiba, ano. Kala ko dabar cards lang kayo. Balik niya po sa 21. Oo nga, mukhang gustong-gusto na umuwi. Ngayon ko lang nalaman, ano, na kayo pala ay magkapatid, ano. Thank you, Sister Amor, ano. Ay, nawala yung aking, ano, monitor. At si Sister Sunny Lorenzo Arceo, oo, nakita ko na ang aking classmate, ano. Ang classmate ko. Wala yung ating pinapakinggan. Si Dr. Sunny Lorenzo Arceo, no? Classmate ko po yan nung grade 4 pa kami. Yan ang pinakamahusay na dentista sa buong Pilipinas at sa buong Amerika. At kamusta na kay Brother Elmer, ano? Praying for him. Thank you. At ang kamay ng Panginoon, ang healing hand of the Lord na kay Brother Elmer. So praise God. At I pray na normal heart, ano? At miracle healing para kay Brother Elmer. Pagpalain kayo, Dr. Sunny and Brother Elmer. Okay. At big heart from Francisca Armamento of the Lord. So, praise God, tayo na po at hahabol na lang iba. Ano? Sino? Si Heaven on Earth, of course, ang ating pista, no? Sister Cielo. God bless you, Heaven on Earth, Sister Cielo. Si Brother Tom and Aida are watching, no? Yeah, thank you, Brother Tom and Sister Aida. Okay, tayo na po, no? Oo, yeah. So, gagawin ko, salamat po dito sa, awit ni Pastor Boy Baldumaro, si Pastor Luis Baldumaro. Let's pray po. Thank you, Father God. Salamat po, Panginoon, na sa gabi to, kami po ay mag-aaral ng isalita at lumalalim ang gabi, kaya po amin pong sisimula na kagad ang aming pong Bible study at hiniling po namin ang iyong makapangyarihang presensya ay magpakahayag sa amin sa gabing ito. And thank you, Holy Spirit, our teacher. We ask you, Lord, to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Pinagagaling mo lahat ng nanonood, lahat ng makapanood ng video ito will receive healing in the name of the Lord Jesus Christ. Miracle, Lord, mag-manifest every time na panoorin ang video nito. Miracle, Lord, will manifest. Your presence will invade our homes, Lord. At then our family and loved ones will be touched by your presence. Thank you, Father God. Sa gabi to, all glory and honor belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. Amen and amen and amen. Okay. Salamat sa awit ni Pastor Luis Baldumaro. Pati yung kasama natin, Diyos, kanya po yan. So, ating patayin ito para makuha natin ating materials, yung ating Bible dito. Okay, ang ating pong topic is about biblical prosperity. Pero may another title ito para magkaroon agad tayo ng mabilis na idea, yung comparison, what is prosperity gospel and what is God's provision, ang pagkakaiba niyan. Kaya ang title ko dito, magka-kontra po yan prosperity o God's provision versus prosperity gospel, no? Mapapanood nyo sa YouTube maraming
makontroversial itong tinatawag na prosperity gospel. Maraming against dito at maraming hindi tinatanggap. Ano ba yung prosperity gospel? Ang Diyos ba ay ayaw niya na ang mga anak ng Diyos ay magpa-prosper? Hindi ba mukhang maganda pakinggan, prosperity gospel? Yung pong salitang prosperity gospel, ito ay, actually, hindi naman ito theological word. Inimbento ito ng mga against sa prosperity, sa biblical prosperity. No? At sapagkat sila against sa prosperity gospel, minsan nadadama yung totoong prosperity, yung tinatawag na biblical prosperity. Anong difference ng prosperity gospel sa biblical prosperity? Ang biblical prosperity, ito po yung God's provision. Na ang Diyos mayroong provision o pagtagpo sa ating pong mga pangangailangan. And once na tinagpo ka ng Diyos yung pangangailangan, pwede natin sabihin na that is prosperity. Ano po? Okay, lilinawin po natin yan. Ako, napakarami nating talata na babasahin eh. Nasa 84 scriptures ito, pero palagay ko hindi natin babasahin lahat. Just to prove that the word prosperity and prosperity itself is biblical. Ang nagiging problem kasi, mga kapatid, kasi ngayon, under attack ang hindi ko na babanggitin yung ibang mga TV evangelist, yung mga sikat evangelist. Ayoko i-mention ang pangalan nila. Kapag karamihan sa mga kapatid din naman natin sa pananampalataya. So, ang nangyari, nagkakaroon ng misinterpretation, misunderstanding sa teaching ng biblical prosperity. Mamaya, ating pong babakuran ng mga talata itong pag-uusap natin. Unahin ko muna itong introduction. So, malaking mga issue dito sa prosperity gospel. Ang mga tao na ayaw, galit, against sa prosperity gospel, sila yung naglagay ng title na ito para doon sa mga evangelists na nagtuturo ng prosperity, at marami niyan sa YouTube. Na ako man po ay nagtuturo din ng prosperity. I'm also a prosperity preacher or teacher, Pero biblical prosperity yung ating pong kinasasaligan. Hindi ako conforme sa title o sa bansag na prosperity gospel. Kasi actually walang doctrine na walang biblical doctrine na prosperity gospel. Ang gospel po means the good news. I-define ko muna yung gospel. What is the gospel? Ito po, ang gospel sa Tagalog ay ebanghelyo. Ebanghelyo, good news sa English. Old English po kasi yung gospel. Na ito, dati secular word ang gospel po. Noong unang panahon na ang sasakyan ng mga tao, yung kabayo pa, noon ay wala pa mga newspaper, walang radyo, walang media. Kaya ang mga tao noong unang panahon, especially sa Europe o sa England, ay nakasakay sa kabayo yung magdadala news. At ito ay sisigaw sa buong town o doon sa lugar nila o sa city. Sisigaw ito. Aabangan ng mga tao yung yabag ng kabayo. Takot. Pag dumarating na, sisigaw ito, gospel. Ibig sabihin, ito yung news, bagong balita, the good news. At ang mga tao, dudumugi na, lalapit na doon sa mamang nakasakay sa kabayo na sumisigaw na gospel. Nang ibig sabihin ng gospel ay balita, mabuting balita. Kaya mga tao interesado na malaman kung ano yung mabuting balita. At ibabalita nila ang ating presidente ng ating bansa ay ganito at ganyan. So, gospel is dati secular word yan. Pero later on, ito po ay ginamit ng mga alagad ng Panginoong Hesus
nung ipangaral ng Ebanghelyo, ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ay tinawag ng gospel or good news. Good news, gospel. Ano ang good news? Ito po, we can preach the good news or the gospel within 5 seconds. Ano ang good news? Ano mabuting balita o ang Ebanghelyo? Ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ay nagbabalita na ang Diyos ay nagpapatawad, nagliligtas at nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo na namatay sa krus at nagbayad sa ating mga kasalanan. Yan po ang good news. The bad news is lahat tayo, all of us are on our way to hell. Kung hindi po dumating ang good news, kung hindi dumating si Jesus na siyang good news, lahat po tayo, kaya mabait ka, kaya bata, matanda, mabait, salbahe, matalino, mayaman, pobre, maging sino ka man, wala pong exempted dito, lahat tayo on our way to hell. Ang tanong, ba't naman lahat tayo pupunta sa impyerno? Akala ko ang pupunta sa impyerno yung mga salbahe, yung mga masasama, yung mga mamamatay tao, yung mga rapist. Alam nyo, kahit ikaw ng pinakamabait na tao sa buong mundo, still, you will go to hell. Kung hindi dumating ang good news, and our good news is the Lord Jesus Christ. Siya ang mabuting balita. Bakit tayo pupunta sa impyerno? At ilasundutin ng kaunti itong why na ito. Why are we going to hell kung hindi dumating si Jesus? Kasi, tandaan nyo sa Bible, sa Genesis, ang unang tao nagkasala yung ating first parents. Walang iba kundi si Adam and Eve. At nung sila ay nagkasala, after na sila ay magkasala, sila po ay napapunta kay Satanas and became children of the devil. Kusang isinuko nila ang kanilang buhay kay Satanas. Hindi nila pinili ang Diyos. Sinuway nila ang Diyos doon sa utos sa Panginoon na huwag niyong kakainin ang forbidden fruit na yan, yung bunga niya. Literal na fruit po yun. Na kapag kinain, magkakaroon ng effect and reaction sa tao at sa buong mundo. Yung forbidden fruit na yun, kung tawagin sa Bible, is the fruit of the tree of knowledge of good and evil. Sa wikang Hebreo, yung pong good and evil ay blessings and curses or blessings and calamities. Kaya, nung ito ay kinain ng tao, ni Adam and Eve, nagkaroon ng effect sa tao, nagkaroon ng effect sa kalikasan, nagkaroon ng effect sa planet Earth, nagkaroon ng effect sa buong universe. Ano naging effect? Tandaan nyo kung anong pangalan ng bunga na yon? The fruit of the tree of blessing and curses or calamities. So kung anong pangalan niya, yun ang naging effect. Nagkaroon ng blessing sa mundo. Ano ang blessing sa mundo? Una-una, ang tao mabubuhay. Ano ang curse? Ang tao mamamatay. Ano ang blessing? Ang tao may giginhawa. Ano ang curse? Meron taong pinanganganak na mahirap na talaga. Ano ang blessing? May ulan. Ano ang curse? Ang ulan pwede maging bagyo. Ano ang blessing? Merong karagatan, ocean. Pero pag tinopak ang ocean, pwede maging tsunamis. Ano ang blessing? May makakain ng mga gulay, pagkain, pero meron din poisonous na mga vegetable at poisonous na herbs. Merong blessing na pwede kumain isda, may poisonous food din. Butete. At yung iba pang poisonous na hayop. Merong buhay at may kamatayan. Yun ang lagi problema. Pero nung hindi pa kinakain yung bunga ng tree of knowledge of good and evil or tree of knowledge of blessing and calamities, yung po knowledge doon ay, ibig sabihin ay, you will experience. Magkakaroon ka ng kaalaman through experience. Hindi mo lang malalaman, kundi mararanasan mo pa.
Hindi mo lang malalaman na ang tao ay mamamatay, kundi talagang maranasan mo, mamamatay ka. No? That's the bad news na nangyari sa tao. Kaya, from Adam and Eve, nanganak, dumami ang population sa buong mundo, nabalutan ng population sa buong mundo, lahat ay galing kay Adam and Eve. At lahat ng tao, lahat ng generation from Adam and Eve, ay merong DNA blood ni Adam and Eve. And that DNA in his blood ay isang kalikasan na kasalanan. The sin is in the blood, not only in their spirit, but also in their blood. Kaya lahat tayo galing kay Adam and Eve, lahat tayo nagmana ng DNA ni Adam and Eve, which is the DNA ng pagiging makasalanan. Kaya husgahan tayo ng Diyos, hindi po dahil sa nagkasala tayo, kundi dahil sa meron tayong likas na minanang kasalanan. No? Ngayon, merong ang daming mga weird doctrine na naglalabasan ngayon. Isa na yung weird doctrine niya na sinasabi na hindi daw tayo nagmana ng kasalanan kay Adam and Eve. Dinideny. Dati wala yan eh. So, pag i-deny mo, tinanggi mo na wala tayong minanang kasalanan kay Adam and Eve, pinahihina ng false doctrine na yan, ng hidwang aral na yan, pinahihina ang gospel. Pinahihina yung effect na ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus sa Kalbaryo. Ang kalalabasan niya, wala naman pala tayong kasalanan eh. Malilinis tayo lahat. Hindi na kailangan mag-repent. Hindi naman pala tayo nagmana ng kasalanan. Pinahihina. And that doctrine, I believe, comes from the devil. Okay. Ngayon, that's the bad news. Lahat tayo pupunta sa hell. But the good news is, the gospel is, lahat tayo pwede nang pumunta sa heaven at makasama ang ating Diyos magpakailanman. And that is true only through the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is the only Savior of the world na pinurubide ng Diyos sa buong mundo. Wala nang iba. Hindi totoo yung sinasabi ni Oprah na maraming daan patungo sa kaligtasan, maraming Savior na pinurubide ang Diyos. No, wala po niya. Isa lang ang Savior of the world. It's not Buddha. It's not Muhammad. It's not Confucius. Bakit si Buddha ba ang nagbayad ng ating kasalanan? Si Muhammad ba ang napako sa krus at nagbayad sa ating mga kasalanan at tumubos sa atin? Hindi. Si Confucius ba, may ginawa ba siya to pay the price of our sin? Hindi. Only Jesus Christ is the one who paid the price of our sins. Sa pamagitan ng pagkamatay sa krus sa Kalbaryo by His precious blood, yung kanyang dugo ang ibinayad to redeem us from eternal lake of fire. No? Kaya lahat ng sasampaltay, sabi sa John 3:16, for God so loved the world, bakit inibig ng Diyos ang buong mundo? Kasi buong mundo ang nagkasala. Buong mundo ang nagkasala. At buong mundo ang nangangailangan ng Savior. Kaya naman si Jesus, our Savior, siya'y namatay para sa buong mundo. Mali yung turo ng mga Calvinist na sinasabi si Jesus namatay para sa mga few selected people na kung tawagin sa Bible ay elect or chosen. Tama yung word na chosen at elect, nasa Bible yan. Pero mali yung kanilang teaching na ang akala nila hindi namatay si Jesus para sa buong mundo. Kinokontra niyan ang 2 Corinthians chapter 5 verse 15 na sinasabing Jesus died for the whole world. At kinokontra din yan yung 1 Timothy chapter 2 verse 4 na sinasabing God desires that all people in the world to be saved and come to the knowledge of the Lord Jesus Christ. Kita nyo? So saka natin pag-aralan yung mga ganyang mga weird na doctrine. Dito muna tayo. So ngayon,
ito yung naging issue, no? So, yung gospel, dinefine muna natin, no? What is the gospel? The gospel is the Lord Jesus Christ. The gospel is the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. Yan ang gospel. The good news, no? Ngayon, itong mga mananampalataya na ayaw ng prosperity, ikinabit nila yung word na prosperity sa gospel. Kasi nga, nakita nila yung mga TV evangelist na kung paano nanghihingi ng pera sa kanilang through their ministry, no? Kaya agay sila doon. May katwiran din naman sila na punahin kasi nga mali. Kaya ito, sasampulan ko kayo, may mga TV evangelist, nakikita niya sa YouTube, after na mag-preach, no? Sabi nila, we invite you to become our partners, no? And if you will give, example lang po ito, pero ito yung nangyayari. If you will give $1,000, no, one-time partnership, love gift, God will protect your homes, your house, and God will bless your life. God will protect you. And if you will give $500, no, you will receive healing. Yung mga gana, no? Para ba may presyo lahat ng gagawin na at lahat ibibigay ng Diyos na blessing. Na kung hindi ka magbibigay sa kala ministry, wala kang tatanggapin na blessing. At yan po ay mali at may pagka-scam at ang tawag niya po ay manipulation. Meron pa halimbawa, pinreach ng TV evangelist ang Psalm 91. Psalm 91 is about God's protection sa kanyang mga lingkod. At bubulahin ang mga ang mga viewers at sasabihin, Psalm 91 is about God's protection for His people. So, the Holy Spirit said, if you will give $91 a week to this ministry, God will protect your family, God will protect your life. Sapagkat yan ang laman ng Psalm 91. So, you can give only $91 dito sa ministry nito, and God will protect your family. Huwag niyong pasosobrahan. Yan, para hindi naman disimuladong greedy ang dating, you know? Huwag niyong pasosobrahan. Huwag niyong gagawing $100, just $91. Huwag niyo rin babawasan. Kasi hindi uugma doon sa Psalm 91. Kailangan $91 a week. So maraming nabubola. And that is some kind of manipulation. At ako man ay against din diyan. That's not the Bible. And that's not the good news. And that is not biblical prosperity. Maraming mga seminar, binanggit ko ito last week, maraming mga seminars ngayon about prosperity. Nang style ay ganito. Sino sa inyo ang gusto magkaroon ng sasakyan? Bago, brand new car. No, taas ang kamay. Magsabi ng amen. Amen. Okay, takbo sa unahan. Itong box na ito, lagyan nyo, bigyan, taniman nyo ng offering, yang sasakyan na hinihiling nyo sa Panginoon. Come on. Run. Takbuhan naman doon. No? Lagayan doon sa box. Marami na ko koleksyon. Sino sa inyo gusto magkaroon ng house and lot? Nagsabing amen. Amen. Okay, yung gusto, taniman nyo. Yang inyong hinihingi sa taniman nyo ng financial offering, financial support to this ministry or to this church. Kama, bilisan nyo, taniman nyo habang ang anointing nandito. At yan po ay pambobola, a kind of manipulation. At ang kinukot yung ginawa, nangyari sa Book of Acts, nagkaroon ng breakthrough revival na ang mga manampalataya ay binenta yung kanilang mga ari-arian at yung napagbentahan inilagay nila sa paanan ng mga apostol. Nangyari po yan sa Book of Acts. Totoo yun. At ang sabi sa Book of Acts,
Nung ibinigay ng mga tao ang kanilang mga napagbenta ng kanilang properties, yung mga pera na yun ay ginamit ng mga apostles, dinistribute para lahat ay may kainin, lahat ay wag kulangin, dinistribute. Ngayon, yung mga modern evangelist preacher ngayon, pag nanghingi, madalas napupunta, merong, hindi naman lahat, pero kasalanan na yung pera na pinanghingi mo ay gagamitin mo sa iyo lang kalayawan o sa iyo lang sarili. Kailangan pupunta yan doon sa mismong pinopromote mong project ng ministry. No? Kasi meron pong, alam niyo po ba na marami mga nagtetestify, people who went to hell, dinala ng Panginoon sa hell, dinala sa heaven. Just to testify to the whole world that hell is a real place, a horrible place. At dinala ng Panginoon doon, pinakita na totoo. At sabi noong mga tao na dinala ng Panginoon sa hell, marami po niyan, iba-ibang different parts of the world, different people, naka-experience ng ganyan. At iisa ang testimony nila, at sabi nila, napakarami pala. In-expect nila ang mga nasa hell, mga makasalanan, mga tao, rapists, brutal na talagang sinners, pero hindi lang pala yun. Sabi nila, ang nakakagulat sa kanila ay ito, there are many Christians in hell, and some of them are preachers, pastors. Bakit? Anong kasalanan nila? Nagkasala sila sa Diyos. Hindi mo pwedeng lokohin ang Panginoon. Hindi ko na sasabihin yung ibang kasalanan. No? Meron dong kasalanan, hindi nagpatawad. Pastora, hindi pinatawad yung asawa niya nung namatay nasa hell. Ito yung isang preacher na matagal na sa hell, nandun sa balon na merong apoy, na may dalang Bible at sumisigaw. Repent! Nagpipreach sa gospel sa hell. At nung dumating daw si Jesus, nakita, nagmamakaawa, Lord, help me. Give me a chance. But it's too late. At sabi nung kabataan na dinala ni Jesus sa hell, sabi, Lord, bakit po? Preacher po pala yun, bakit po nasa hell? Ano pong kasalanan niya? Pinakita ang Panginoon. Sabi ni Jesus daw, ang kasalanan niya, nag-promote siya sa kanyang ministry na nag-fundraising for young people daw, no? Ewan ko anong project yun sa young people for evangelism at ganito gagawin, ganito at ganyan. Pero nung nakuha niya ng pera, ay sinarili niya, consider, ninakaw niya. At tuwan-tuwa siya sapagkat marami siyang naloko. Hindi niya talaga ginamit doon sa purpose. Yung proceeds nung fundraising, hindi talaga doon sa purpose na sinabi niya. Kundi sinarili niya, nag-enjoy siya doon sa nakuha niyang pera. Kaya nung siya ay namatay, hindi siya nakapagsisi, nakita niya sarili niya nasa hell. Akala niya kung preacher, exempted na siya sa hell. No, walang sinisino ang Panginoon. God is not respecter of people. God is no respecter of people, sabi ng Panginoon. So, sabi ng Panginoon, be holy, for I, the Lord your God, is holy. And without holiness, walang makakakita sa Diyos. Kahit kayo nag-aaral sa Bible School, kayo ay 40 years na Kristiyano, kahit kayo marami alam sa Bible, but without holiness, pag hindi nyo ipinamuhay ang Panginoong Jesus sa buhay nyo, wala kayong Christ-like character. Kahit may pangako ang Diyos na kaligtasan, you might lose your salvation. Totoo po yan. Kita nyo sa Galatia, Church sa Galatia, kinausap ni Paul, second time nagbinigyan niya ng warning yung mga Kristiyano sa Galatia. No? Ano sabi ni Paul sa Galatia? No? Tingnan lang natin sandali. Although hindi naman ito yung topic natin, napasama lang to. Tingnan natin sa Galatia, yung sinabi ni Paul. Galatia
chapter 5. Lagi ko pinipreach ito sa church namin eh. No? Ito. Tingnan nyo, sabi dito. Ha? Tandaan nyo, Kristiyano, mga totoong Kristiyano sa Galacia. Kinausap ni Paul. Tingnan nyo. Now the deeds, verse 19, Galatia 5:19, pababa. Now the deeds of the flesh are evident, which are sexual immorality, impurity, indecent behavior, idolatry, witchcraft, hostilities, strife, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissensions, factions, envy, drunkenness, carousing, and the things like this, mga gawa sa laman, gawa ng laman. At ang mga bagay na kagaya nito, na pinaalalahanan ko na kayo pa second time na ngayon, of which I forewarn you, just as I have forewarned you, pa second time na, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Kita nyo? Napakalinaw niyan. Ligtas ba yung gumawa nito? You might lose your salvation. Hindi ko naman sinabing makagawa ka ng isang beses ng ganitong kasalanan, impyerno ka na. Hindi. I think yung mga Arminianism parang gano'n. Hindi gano'n. Pero pag paulit-ulit na ginagawa mo yung ganitong kakarnalan, mga works of the flesh, at hindi mo inirerespeto ang kabanalan ng Panginoon, you might lose your salvation. At sabi dito, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. See? Ang sinasabihan dito, hindi unbeliever. Hindi unbelievers. Mga Kristiyano sa Galacia. Tunay na church. Hindi false church. So, paano yung aral na OSAS? Once saved, always saved. Wala po niyan. That is man-made doctrine. No? Ay, meron yan nakapunta sa hell eh. Because of that kind of doctrine eh, akala niya, ligtas na siya, ngayon nasa hell siya. Kasi paniwala niya, once saved, always saved. Meron niyang kabataan lalaki, pastor eh. Youth pastor. Sinamantala niya yung kanyang posisyon, niligawan niya yung mga magagandang kabataan babae at sinadya na mag-commit ng fornication sa mga kabataan babae. Sinamantala niya yung posisyon niya na si hinahangaan sapagkat siya youth pastor, may posisyon siya sa church. Nakiapid siya. Fornication na hindi siya nagrepent. Nung siya namatay, kasi akala niya, once saved, ay ligtas na siya. Saved forever. Eh, it's too late. Nasa impyerno siya. Once ay kayo nakapunta na sa impyerno, hindi ka na makakalis. See? Kaya yung sinasabi ko sa mga once saved, always saved, eh. Pag-aralan niyo uli ang Bible. No? Magkakapatid tayo sa Panginoon. No offense po. Okay. Now, balik tayo dito sa prosperity. No? Kaya ako nabanggit ito, gawa nga ng mga TV evangelist na manipulation ginagawa sa panghihingi. No? Na may halong pambobola. You want to be healed? Give this amount of money to this ministry. Ay, ano na po yan? Scam. Bogus na yan. At ang mga tao, maging sa mga popular na mga prosperity seminar ngayon, iba, no? Hindi biblical. No? Hindi biblical. Yung tinuturoan ng greediness at materialism ang congregation. O, mangarap kayo ng magandang bahay at lupa. Taniman nyo ngayon, dali. Taniman nyo ng inyong pera. Ganon, style. O sinong gustong gumaling sa sakit karamdaman, taniman nyo yung pangako ng Diyos that by His wounds, we are healed. Sabi sa Philippians, my God shall supply all your needs. Yung inyong hinihintay na prayer, gusto nyo tugunin ng Diyos, magbigay kayo, taniman nyo ng pinansyal. And that is manipulation. Una-una, dapat ang itinuturo ng mga pastor sa church kung bakit tayo nagbibigay sa gawain sa Panginoon,
binibigay ang tithes. I don't care kung kayo hindi naniniwala sa tithing, kami po ay naniniwala. No? Kung ayaw nyo, hindi naman kayo pinipilit. Ang pagbibigay ng tithes, offering, even sacrificial giving, dapat ang motibo, hindi to receive blessings from the Lord. Kasi ang popular na prosperity teachings ngayon, give, and what you gave to the Lord will return to you 100-fold. No? God will bless you if you will give. Totoo naman, marami scripture siya, sabi ko, anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. At kung ikay nagbigay ng sagana, aani ka sagana. Nagbigay ka ng konti, aani ka ng konti. Kasi yan ay, it's a law, a principle of sowing and reaping. That what you sow, you shall reap. Sa physical world, totoo yan. Nagtanim ka ng buto ng pakwan, tutubo pakwan. Marami kang tinanim na buto ng mansanas, marami kang aanihin na mansanas o puno ng apple. It's true. Sa natural realm, totoo yan. At ganun din sa spiritual realm. Ang mga nangyayari sa physical realm, yan ay kopya lang sa katotohanan nasa spirit world. No? Ang planet Earth ay kopya lang sa heaven. Okay. So, totoo naman, nasa Bible, pag nagbigay ka sa gawain sa Panginoon, aani ka. Pero dapat tinuturo ng mga mangaral, ng mga pastor, yung magbigay ka para ikay umani, hindi ganun eh. Magbigay ka, ang purpose ng pagbibigay, it's a form of worship. And giving is part of our worship. And why we are giving to the ministry of the Lord? Because we love Jesus. Ang motive natin ng pagbibigay, because we love the Lord, hindi to receive blessing. Kalimutan niyo yung blessing. Ang isipin niyo yung blesser. Don't seek the blessing. Seek the blesser. At sinabi sa Bible, seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added to you. Matthew chapter 6, verse 33. Hanapin mo muna, unahin mo muna ang kaharian ng Diyos. At unahin mo muna ang katuwiran. Sino ang righteousness of God? Si Jesus. So, hanapin mo kung ano yung itinuturo ni Jesus na katuwiran, na ang example mismo yung sarili niya, na buhay siya na matuwid. Pag-aralan mo yung buhay ni Kristo na buhay matuwid, magkaroon ka ng Christ-like character and holiness. Unahin mo yun. I-develop mo sa sarili mo. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added unto you. Kita nyo, may pangako ang Panginoon na blessing. Pero unahin mo, don't seek the blessing. Seek the kingdom. Seek His righteousness. Yun po ang tama. Kailangan tama ang motive natin. Kailangan meron tayong pure heart. Pero pagka binobola mo na ang mga kapatid, ang mga church members, magbigay ka sa ministrator and you will prosper and you will become rich. No? May tama na yung puso natin. Hindi pure. May halong nang i-scam ka na. Okay. So, ngayon, what is prosperity? Alam nyo, sa pag-aaral ko ng prosperity, binigyan ko ng definition ng prosperity. This is my definition about prosperity. What is prosperity? Prosperity is God's abundant grace to meet the needs of God's people according to His promises through the Lord Jesus Christ. Liliwanagin natin. Ano ba ang prosperity? Sa Tagalog ay kaginhawahan. Minsan ay kasaganaan. Tinatranslate na gano'n. Pero, ang tunay na meaning ng prosperity is, ito ay pagtagpo ng Diyos sa pangangailangan ng kanyang mga banal, ng kanyang mga anak, ng kanyang bayan. Sa pamagitan ng mayaman, saganang biyaya niya, nakikilos sa buhay ng mga anak ng Diyos
to provide their needs. And that is by the grace of God. Pag sinabing grace of God, all things can become possible. Wala kang pera, wala kang pamasahe, wala kang ganito at nangangailangan ka. Kumilos sa biyaya ng Diyos, yung mga imposible mangyari ay nagkatotoo nangyari, and that is by the grace of God. At tinagpo ka ng Diyos na hindi mo inaasahan. No? That is prosperity. Providing the needs of God's people by the grace of God. At ang definisyon ko nito, for His people, according to God's promises. So, hindi ka pwedeng lumabas sa pangako ng Diyos. Hindi ka pwedeng tawaging prosperous na tao, no? Na hihiling ka sa Diyos na, Lord, bigyan mo po ako ng 3 asawa. Kagaya ni David, ni Jacob. Hindi kasali sa pangako ng Diyos yun. Kaya hindi kalooban ng Diyos na ibigay yung ganon. At mali ang puso mo, mali yung hinihingi mo. Mali rin halimbawa ang motive mo, Lord, bigyan mo po ako ng sasakyan para makita ng kapitbahay naming mayabang na ako may sasakyan para pagdaan ko, nakakotse na rin ako. Mali na naman ang motibo. Pag ganyan ang motibo mo, palinis mo muna sa Panginoon ang puso mo dahil wrong motives of the heart. No? So, kung hihingi ka, tingnan mo Bible. Ano ba yung sakop ng pangako ng Diyos sa Biblia? Yun lang yung ibibigay ng Panginoon. Outside the Word of God, mapapahama ka. Kaya definisyon ko ng prosperity, God's abundant grace to meet the needs of God's people according to His promises through the Lord Jesus Christ. No? Kung wala si Jesus, walang prosperity. Yan yung my own definition. Meaning, every time God provides your need, you are prospering. Prosperity means successful ka sa lahat ng pinagawa ng Diyos. Pag na-accomplish mo yung pinagagawa ng Diyos, you're a successful man. You're a prosperous man. And the blessing of prosperity will come upon your life. Prosperity yun. Ma-accomplish mo, ma-fulfill mo yung God's assignment na binigay sa'yo. Successful ka. That is another type of prosperity. Sa sanlibutan kasi, ang prosperity, yung maging mayaman ka, maging milyonaryo ka, bilyonaryo ka, no, yung marami kang material things, yung isa ka sa pinakamayaman sa buong mundo, that is prosperity. Yang ganyang prosperity sa libutan, nakapasok sa church, ipinasok ng mga mangangaral na mali ang pagtuturo ng prosperity. Kaya nakapasok sa church siya. Kaya, ang nangyari ngayon, yung modern day preaching ng prosperity, na kung tawag prosperity gospel, pinangangalang prosperity na ikaw ay payayamanin ng Diyos kapag ka ikaw ay nagbigay, nagsagawain ng Panginoon, God will make you rich. And that is not right. That is not biblical prosperity. Hindi yun ang dapat mong i-promote. Sapagkat tinuturuan ka na maging greedy sa money. Huwag niyo kalilimutan, money is the root of all evil. Money is not evil. What is evil is kapag ikaw ang inaalipin ng pera at nagkakaroon ka na ng greediness sa pera. Ibig sabihin, the spirit of that money is now possessing your life. Ginagawa ka alipin. That is evil. Dadalhin ka sa evil. Evil motives of your heart at magiging open target ka ni Satanas. So, delikado yan yung tuturuan mo ang congregation ng greediness. So, ang Diyos nagpapala, tingnan nyo, una, God will bless us spiritually. No? Then, second, God will bless us physically. He will heal you from that kind of sickness and disease.
He will prolong your life. You will live long life on this planet. That is another kind of prosperity. No? Prosperity sa physical, prosperity sa spiritual. Pag nagbabad ka sa salita ng Diyos, meditate on the Word of God and you shall prosper. Yan ang sinabi sa ano eh. Diba? Sa Psalms chapter 1, tingnan nyo, verse 1 hanggang 3. Blessed is the person who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord. Ang kanyang kaligayahan ay nasa salita ng Diyos. And on his law, he meditates day and night. Araw-araw binemeditate, pinag-aaral niya, pinagbubulay-bulay niya ang salita ng Diyos. Anong mangyayari? He will be like a tree planted by the streams of water. God will bless his life, which yield its fruit in its season. And its leaf does not wither. And in whatever he does, he prospers. Kita niyo word of prosperity? Sa lahat ng iyong gagawin, magpa-prosper ka. Bakit? Kasi araw at gabi, nagbubulay-bulay ka sa salita ng Diyos. You are immersing yourselves in the Word of God and God will bless your life with prosperity. Prosperity, spiritual prosperity, lalalim ang relationship mo with God. Physical prosperity, God will heal your sickness and disease. Hahaba ang buhay mo, lalakas ka. Intellectual prosperity, emotional prosperity, no? Hindi ka magiging malungkot, hindi ka magiging emotional, no? Hindi ka magiging emo. Magkakaroon ka ng wisdom, knowledge, revelation, understanding from the Holy Spirit. God will fill you with wisdom and revelation because you immerse yourselves in the Word of God. That is prosperity. Sa spiritual prosperity, sa iyong pangkaisipan, sa damdamin, in your whole being. God will prosper you materially, financially. In the end, bonus lang yan. Pero unahin mo yung prosperity spiritual. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Everything will be added unto you. Okay. Ito naman yung biblical definition, no? Binigay ko sa inyo yung sarili kong definition. Ito naman yung biblical definition from the Bible. 2 Corinthians chapter 9 verse 8 hanggang 10. Ito ang biblical definition ng prosperity. What is biblical prosperity? Or kung tawagin ay God's provision. Yan. Ang biblical prosperity, tatawagin natin God's provision. Hindi po prosperity gospel. No? Fake yung prosperity gospel. Tawagin natin ang blessing ng Panginoon na God's provision or biblical prosperity. What is biblical prosperity or God's provision? Ito yun. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. And God is able to make all grace overflow to you, so that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed. As it is written, He scattered abroad and gave to the poor, His righteousness endures forever. Now He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. Yan po ang biblical definition ng prosperity, no, sa English. Kung kayo medyo nahirapan doon sa definition na yon, ulitin natin, no? Sa Tagalog naman. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ang iba. So, dito pinakikita na tatagpuin ng Diyos ang pangangailangan nyo. Isusupply ng Diyos ang pangangailangan. That is already prosperity. Para ano daw? Para sa ganon, pag ikaw na'y meron na, and you are blessed, God will use you to become a blessing. Verse 9, gaya ng sinasabi
Ayun, sabi, at lagi ninyong matutulungan ang iba. Verse 9, gaya ng sinasabi sa kasulatan, namigay siya sa mga dukha, kailanman ay hindi makakalimutan ang kanyang mabubuting gawa. No? Ang Diyos, verse 10, ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay ng inyong mga pangangailangan para lalo pa kayong makatulong sa iba. Ano? Yan ang biblical prosperity. God will meet your needs. God will provide your needs. At madalas with extra blessing pa, bonus, extra supply, sufficiency, and sometimes abundantly, so that you may help other people. Yun ang purpose. Para ikaw naman, maging dalo. Yun ang pagpapala para sa iba. And this is biblical prosperity or God's provision. Kaya magkalaban yan. God's provision or biblical prosperity versus prosperity gospel na pinipreach ng mga TV evangelists na nanghihingi na may halong manipulation. Okay? And that is false doctrine and faith. No? Tingnan nyo ang sinabi sa 2 Peter. Verse 1, chapter 1, verse 3 hanggang 4. For His divine, ito kasama po ito sa prosperity or God's provision. No? Hindi lang, not only God will bless you, materially, financially, physically, kundi God will also bless you, higit sa lahat, spiritually. Ano yung blessing na yun? You will become like Jesus. You will walk in His holiness. You will have Christ. You will become like Jesus. Magkakaroon ka ng Christ-likeness or Christ-like character. Kasi magkakaroon ka ng divine nature sa pagsunod sa Panginoon. God will prosper you spiritually. You will become like Jesus. Lalago ka ng lalago spiritually until God will use you mightily to preach the good news. 2 Peter chapter 1 verse 3, for His divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness through the true knowledge of Him who called us by His own glory and excellence. Sa pamagitan ng patuloy natin pag-aaral sa salita ng Diyos, God will prosper us. No? Payayamanin tayo sa knowledge. And through that knowledge, madidiscover natin ang blessing ng Panginoon sa ating buhay, that God will bless us pertaining, dalawa ito, pertaining, number 1, pertaining to life. Ano yung pertaining to life? Yung pang-araw-araw na pangangailangan mo sa buhay na ito, pertaining to life, God will provide your needs. That is prosperity. Hindi ibig sabihin, you'll become a billionaire. Ano pa? Pertaining to life and godliness. Godliness, susuportahan ng Diyos abundantly, with sufficiently and abundantly, ang iyong spiritual life. No? Pakakainin ka ng mayamang, pupunin ka ng Diyos ng kayamanan ng wisdom and revelation of His will, of His knowledge of the Scriptures. Payayamanin ka hanggang sa ikaw ay gamitin ng Diyos na maging daluyan ng Kanyang salita. Yan ang blessing na pertaining to life and godliness. Magmamature ka spiritually, that is prosperity. Ayaw nyo pa yan? So, ang prosperity ay sa lahat ng area ng buhay. God wants to prosper our spirit. Anong pangangailangan ng spirit mo? Word of God, wisdom, revelation, faith. Palaki ng faith mo. Ano pa? You will bear fruit with the fruit of the Spirit. Makikita sa buhay mo ang love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, faithfulness. That is the fruit of the Spirit. At yung bahagi ng spiritual life mo, God will bless your spirit. God will bless your soul. Ang iyong soul that is composed of mind, will, and emotion, magkakaroon ka ng kapayapaan, makakatulog ka, ano? Hindi mo maisip yung problema,
ma-overcome mo ang problema, ang laman ng puso't isip mo, damdamin mo ay ang Panginoong Hesus, and you will be filled with the peace of God, you will be filled with the joy of the Holy Spirit. God will prosper your soul. Magiging mayaman ang iyong soul, ang iyong kaluluwa sa wisdom, knowledge, understanding. No? Anything na kailangan ng iyong kaluluwa. Kakaroon ka ng higit sila kapayapaan, kagalakan, kasayahan, satisfaction sa buhay nito. No? Yan ang prosperity sa soul. Prosperity sa physical body. God will heal your physical body from all kinds of sickness and disease. Paahabain pa ng Diyos ang buhay mo. That is physical prosperity. Gusto nyo makita sa Bible? Nasa Bible po yan. Sa 3 John chapter 1 verse 3, ito po sabi, for I was overjoyed, at teka muna, 1 John chapter 1 verse 2, ito, 1 John chapter, 3 John chapter 1, 3 John chapter 1 verse 2, beloved, I pray that in all respects you may prosper and be in good health, just as your soul prospers. Ito po ang prosperity sa spirit, sa soul, at sa inyong physical body. Nandito yan sa verse 2. Ulitin ko. What is spirit? Spirit is the real you. I am a spirit being. I have a soul, and my soul is composed of mind, will, and emotion. My soul is my life, my natural life. Suke sa Greek. Natural life. I'm alive because I have soul. And my soul is composed of mind, will, and emotion. No? And that soul is in this body. I am a spirit, I have a soul, and I live in this physical body, which is my house. Hindi ako ito'y bahay ko. One of these days, aalis ako dito sa bahay ko. At bibigyan ako ng Diyos ng bagong bahay, yung glorified body na hindi tumatanda, hindi namamatay, hindi nagkakasakit. So that is spirit, soul, and body. I am a spirit, I have a soul, and I live in this physical body. At kalooban ng Diyos to prosper our spirit, soul, and body. Ito yung sinabi, beloved, I pray that in all respects, you, ano yung you? Your spirit, may prosper and be in good health. Anong good health? Physical body, physical prosperity. Just as your soul prosper. Ano yung soul? Prosperity. God will prosper your soul. That is prosperity in every areas of your life. Prosperity in your spirit, soul, and body. Yan yung sabi sa 3 John chapter 1, verse 2. Okay? So, purihin ang Panginoon. No? Ngayon, so yan po ang biblical prosperity. No? Don't seek the blessing, seek the blesser. So, ipoprove lang natin para doon sa mga ayaw nung salitang prosperity. Yung iba naman kasi na extreme, natisod na sa prosperity gospel. Kaya ayaw nila makakaroon ng prosperity. One time, nag-member ako sa isang forum, hindi ko alam, debate forum pala yon. Forum na mga kaibigan natin, mga Calvinists. Ano? Nag-post ako sa, God wants to bless your life, God wants to prosper you. Naku, dinumog ako ng hinahamon ako ng debate. At kinuyog ako. Sabi ko, what's wrong? Anong masama? False teaching daw, false daw yung pinost ko ay unbiblical. Daw ako nag-post. Sabi ko, wala naman akong pinopost na masama. Sinabi ko, God wants to bless us, God wants to prosper us. Anong masama? At sabi, wala daw sa Bible ang prosperity, hindi daw yung will ng Panginoon. Ay, pakitaan ko nga ng scriptures, ay nasa Bible ang salitang prosperity. Later on, yung pinakahantungan, hinaman ako debate ng admin. Yung isang taga San Pablo rin. na iba ang kanyang pananampalataya. Dati, kagaya ng ating pananampalataya, na-convert siya. Ayaw niya ng blessing, ayaw niya ng word ng prosperity. Hinamon ako. Tapos, sinali yung admin. So, 2 against 1.
Ba, nag-debate kami doon. Inawat nga kami ni Pastor, yung matandang pastor, na namatay na yun mabait yun na kasamaan din nila, pero open siya sa Pentecostal teachings. Namatay na siya, mabait yun. Sabi, teka muna, wag niyong pagtulungan si Nestor. Hayaan natin si Nestor ang pumili na makakadebate niya. Isa lang ang makakadebate niya. Sabi ko, hindi, okay lang ho, kahit dalawa, 2 against 1. Bandang huli, all glory belongs to Jesus. Na-corner ko sila sa tanong na hindi nila masagot-sagot. Both of them, wala may sagot. Kaya sabi ko, pag hindi yung sinagot, dideclare natin, talo na kayo sa debate. Hindi nyo masagot Hindi nyo wala kayong maipakita sagot. No? Tinatanong ko kayo. Ito, pinaliliwanag ko sa to make the long story short, nagyaya na lang magkape. Sabi, nagpakumbaba at gumalang na. Pastor, kilala, taga-riyan din po ako sa San Pablo. Pwede po magkape na lang tayo. Sige, isama mo si admin. So, ayun. No? So, pag hindi ka marunong ipagtanggol ang pananampalataya mo, bubulihin ka talaga. So, ito pinakita ko. One time, ganun din. Naulit na naman yun. Kinonta na naman ako. Sabi ko, paano kung pakitaan kita ng mga maraming scripture about the word prosper and prosperity sa Bible? Wala niya sa Bible. Makitid yata ang kaalaman niya. Hindi niya na-realize nasa Bible So, ito po yung mga scripture. Biglang tumahimik nung pinakitaan ko, 50 scriptures yata yun. Ito po, 84 scriptures to, pero hindi na tayo aabot sa 84 dahil wala na tayong oras. Jeremiah 29 verse 7. This is all about the word prosper and prosperity. So, prosperity is in the Bible. This is biblical prosperity. Jeremiah 29:7. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. Proverbs 8:18. With me are riches and honor, enduring wealth and prosperity. Job 21 verse 13. They spend their years in prosperity and go down to the grave in peace. Yan, sabi. Ano pa? Daniel chapter 4 verse 4. I, Nebuchadnezzar, was at home in my palace, contented and prosperous. Okay. Proverbs chapter 11 verse 25. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Kita nyo? Psalm 25:13 verse 13. They will spend their days in prosperity, and their descendants will inherit the land. Okay. Psalm 37 verse 11. But the meek will inherit the land and enjoy peace and prosperity. Psalm 122 verse 9. For the sake of the house of the Lord our God, I will seek your prosperity. Okay. Proverbs 28 verse 25. The greedy stir up conflict, but those who trust in the Lord will prosper. No? Okay, Proverbs 11:10. When the righteous prosper, the city rejoices. When the wicked perish, there are shouts of joy. Okay. Proverbs 16:20. Whoever gives heed to instruction prospers. Nakikinig sa instruction ay magpa-prosper. And blessed is the one who trusts in the Lord. See? Yung blessed at prosperity, iisa yan Proverbs chapter 3 verse 2. For they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Job 36 verse 11. If they obey and serve Him, they will spend the rest of their days in prosperity and their years in contentment. Psalms 128 verse 2. You will eat the fruit of your labor, blessings and prosperity will be yours. Deuteronomy chapter 30 verse 15. See,
I set before you today life and prosperity, death and destruction. Job chapter 22 verse 21. Submit to God and be at peace with Him. In this way, prosperity will come to you. Okay. Daniel chapter 6 verse 28. So Daniel prospered during the reign of Darius and the reign of Cyrus the Persian. Okay. Proverbs 21:21. Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity, and honor. Job chapter 8 verse 7. Your beginnings will seem humble, so prosperous will your future be. Okay. Psalms 72 verse 7. In his days may the righteous flourish, and prosperity abound till the moon is no more. Psalm 72 verse 3, may the mountain brings prosperity to the people, the hills the fruit of righteousness. No? Jeremiah 22 verse 30, this is what the Lord says, record this man of its childless, a man who will not prosper in his lifetime, for none of his offspring will prosper, none will sit on the throne of David or rule anymore in Judah. Kita nyo, pagka masamang tao, hindi raw ipaprosper ng Diyos. No? Okay. Deuteronomy chapter 29 verse 9. Carefully follow the terms of this covenant. Sundin mo ang covenant ng Diyos so that you may prosper in everything you do. Okay? Job chapter 8 verse 6. If you are pure and upright, even now he will rouse himself on your behalf and restore you to your prosperity state. Okay. Genesis 39 verse 2, the Lord was with Joseph so that he prospered. Pag ang Panginoon sumasayo, God will prosper you. The Lord was with Joseph so that he prospered and he lived in the house of the Egyptian, of his Egyptian master. Okay. Okay. Daniel chapter 6 verse 25. The King Darius wrote to all the nations and peoples of every language in all the earth. Ito sulat ni King Darius, may you prosper greatly. Okay. Yan po. Ang dami. Napakahaba pa nito. Okay. So much for this mga kapatid. 84 po yan. So wala na tayong oras. Ano? I hope na marami po kayong natutunan. Nakita nyo ang difference ng prosperity gospel at God's provision. Ano? So we believe in God's provision or biblical prosperity, but not in prosperity gospel na pinipreach ngayon ng mga modern preachers na nanghihingi para sa kanilang ministry na nangangako that God will make them rich kapag nagbigay sa kanilang ministry, that God will protect their lives kapag nagbigay ng ganitong amount sa ministry nila, and that is bogus, that is scam, and that is manipulation. Okay? So, purihin ang Panginoon. Nakakalungkot, mga kapatid din natin sa Panginoon. So, praise God. Ipag-pray na lang natin. Kung may nakita tayong mga evangelist girl, let's pray for them. Tigilan na husgahan sila. Let's just pray for them to repent. Okay. By the way, yung isang evangelist natin, di ba, nag-repent, mali daw yung kanyang ginagawang panghihingi. At never na raw niya na gagawin niya. Sana nga. So, purihin ang Panginoon. Let's pray mga kapatid. Don't forget to like this video. Don't forget to pass this video. Share this to your pastor. Share this to your relatives, your friends. Ano po? At ito po ang
na-issue sa panahon natin ngayon para maliwanagan din yung iba po. Ano? So, hindi po tayo against sa God's provision or God's biblical prosperity. We believe that it is still God's will for us to bless us exceedingly, abundantly, more than we can imagine. We believe in the blessings of God, but we are not seeking the blessing of God. We seek the blesser. We seek Jesus, His face. Pinag-aaralan na, hindi ibig sabihin, hindi pa natin nakikita ang Panginoon. Ang ibig sabihin lang niyan, exaggerate natin. Ibig sabihin po niyan ay pinag-aaralan natin. We want to know Him more and more through the knowledge of the Scripture. No? And to know Him more, we want to obey Him. No? We want to obey Him. Why? Bakit natin gustong sundin ang Panginoon? Because we love Him so much. We love the Lord so much. We're giving our tithes, our offering, even our sacrificial giving to His ministry, to God's ministries, because, not to receive blessings, but because we love the Lord Jesus Christ. We love our Father God. So, praise God. At let's pray. Heavenly Father, maraming po salamat sa amin po na pag-aral sa gabi ito na pinakita mo po ang pagkakaiba ng maling aral ng prosperity gospel sa totoong pangako mo, God's provision. Ito yung biblical prosperity. Maraming po salamat at kami natutuwa that blessings and prosperity is in the Bible. Maraming po salamat. And Lord, i-bless mo po ang bawat isa na nakakapakinig nitong video na ito at yung mga daratnan pa ng mga video na ito, maintindihan nilang lubos ang teachings ito. At i-share nila sa kanilang mga pastors, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, pagpalain mo ang buong body of Christ at itama mo yung mga nagkakamali sa pamaraan ng paghingi, sa pamaraan ng pagtuturo prosperity, itatama mo po, Panginoon, which is biblical prosperity, the our God's provision. Maraming po salamat, Panginoon. And all glory and honor belongs to our Lord God and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. God bless you po, mga kapatid.